Ano ang gap theory? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminar Edition. So I hope matapos ko po itong devotion natin na ito kasi po ang sakit talaga ng lalamunan ko po ngayon. Sama niyo po ako sa prayer and may konti lang dinadamdam. So ano po yung gap theory? The gap theory teaches that there's a time gap between Genesis 1:1 and 1:2. Pakita ko na po agad sa inyo kung ano po ito. So sa Bible po natin, makikita natin may mga verses po yan. Yung verse 1 sa Genesis 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Tapos yung verse 2, now the earth was formless and empty. So, para sa gap theory na paniniwala, dyan po sa verse 1 and 2, meron pong gap dyan. Ibig sabihin, pwede kang magsaksak dyan, magsingit dyan ng milyon-milyong taon or billions of years dito po. So, sa mga tuwid, yung Diyos, according to this theory, lumikha siya ng langit at lupa. Pagkatapos lumipas pa yung billions of years, millions or billions of years, bago pa yung verse 2. Ibig sabihin, ang layo ng gap ng verse 1 and 2 in terms of timeline. So, the gap theory teaches that there's a time gap between Genesis 1:1 and 1:2. Possibly millions of years or billions. Some believe this explains the age of the earth or a previous creation judged by God. So possible, according to the gap theory, na meron ng naunang nilikha ang Diyos dito sa Genesis chapter 1, lumikha siya ng langit at lupa. Kaso nga lang, for some reason, ginunaw niya uli. At sinasabi ng ilan, ito na yung panahon ni Satanas na nagrebelde si Satanas laban sa Diyos at ginunaw niya yung naunang creation. Kaya yung theory na ito, yung gap theory, sinasabi nila na ito yung verse 2 hanggang sa mga sumusunod na mga verses, recreation na lang. Ibig sabihin, restoration of the old creation. Kumbaga may lumang creation dito na winasak, hinusgahan ng Diyos. Tapos yung sumusunod na ito, verse 2, bagong creation na to. God is creating something new. So, some believe this explains the age of the earth or previous creation judged by God. However, the Bible doesn't clearly teach this theory. Hindi naman clear sa Bible yung theory na ito. Many faithful Christians believe the creation account is continuous and complete from verse 1 and onward. So hindi rin po ako convinced ng gap theory. Kasi pag binabasa mo yung Bible, hindi mo talaga makita na merong gap dyan sa verse 1 and 2. Para sa akin, mahirap magsingit ng millions and millions of years between verse 1 and 2. Para lang ma-explain yung age ng earth na merong mga fossils, may mga dinosaurs, na 70 million years ago pa or 80, 65 million years ago. Para sa gap theory, pwede kang maglagay dyan ng billions of years para ma-explain yung edad ng mga planeta. Now, ito po yung teaching natin ngayong araw. The gap theory exegetes theory into the Bible. Now, yung gap theory po, pinapasok niya yung sarili niyang theory sa Bible, kahit wala naman dito sa Genesis 1 and 2. Now, hindi ko sinasabing imposible yung gap theory. Ang sinasabi ko lang, hindi ako convinced. At tingin ko exegesis siya. Ano ba yung exegesis? Pakita ko po sa inyo. Yung exegesis po, meron pong two kinds of Bible readers. Dalawang klaseng nagbabasa ng Bible. Yung isa ay exegete, ibig sabihin, yung exegete na nagbabasa ng Bible or exegesis yung ginagamit, yung theory niya o bias niya, ipinapasok niya sa Bible. Tingin ko yung gap theory, ganun eh. Literally, nagpapasok ka ng millions or billions of years dun sa verse 1 and 2. Literally. No, it's a kind of exegesis. Pinapasok mo sa Bible yung sarili mong paniniwala. And I don't think that's a good example of reading the Bible. Or hindi po yun yung magandang model ng pagbabasa ng Bible. Naniniwala ako na ang pagbabasa ng Bible dapat exegesis.
kinukuha mo yung kahulugan ng Bible palabas sa Biblia. At yun yung pinapanampalatayahan mo, yun yung nagiging sandigan ng iyong pananampalataya. So ako, kung ano mababasa ko sa Bible, mula sa Bible, yun ang aking pananampalatayahan. Pero hindi ako magpapasok ng kung ano-ano sa Bible. Kung may pinapasok ako dyan na theory ko, sasabihin ko naman na theory ko lang yun. Pwedeng mali ako. Pangalawang katuruan, the Bible must be used as basis of science. Kasi yung gap theory po, kaya pinapasok nila yung millions of years dito sa verse 1 and 2, kasi feeling nila sa yung science, totoo rin. Yung Bible, totoo rin. Pero paano may i-reconcile yan? Pasok na lang natin yung science. Now, naniniwala din naman ako sa science. The Bible must be used as basis of science. Hindi ko rin naman sinasabi na yung Bible scientific, sinulat yan to give us scientific data. Ang sinasabi ko lang, yung Bible, nagiging basihan natin siya ng science. Sa papanong paraan. Tayo naniniwala tayo sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kung ako ay scientist na Kristiyano, titingnan ko yung buong creation na creation ng Diyos. Yun ang framework ko kasi mananiniwala ako sa Bible na may Diyos na nag-create ng lahat. Now, yung mahilig pong magpasok ng mga millions and billions of years sa Bible, most atheists kasi, siguro lahat ng atheists, kaya naman naniniwala sila ng billions and millions of years. Kasi nga, hindi sila naniniwala sa Diyos. So, iniisip nila na imposible yung miracle. Imposible na may Diyos na in just one snap, nagsalita ang Diyos na likha lahat ng bagay. So, hindi mo sila mapapaniwala ng, instant. Kaya, explain nila yung mga bagay-bagay ng na-develop yung Earth, billions of years yung lumipas. Kasi nga kailangan natural explanation lahat, walang Diyos na lumikha. And number 3 po, the Bible teaches a 6-day creation and reveals the origin of sin and death. Sa Biblia po, yung in the beginning, God created the heavens and the earth, tsaka yung verse 2, lahat po yung kasama na sa day 1. Paano ko po nalaman yon? Na walang gap dyan, kundi isang araw lang nangyari yan. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 11, for in 6 days, the Lord made the heavens and the earth. So, ibig sabihin, etong in the beginning, God created the heavens and the earth, kasama na sa first day ng paglikha ng Diyos. Malinaw po yan sa Exodus 20 verse 11. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. At nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw. Kasi kung kung totoo yung gap theory, ibig sabihin, meron ng kamatayan nung before pa si Adan. Meron ng death, meron ng kasalanan before Genesis chapter 2. Genesis chapter 1 verse 2. Ibig sabihin na una pa kay Adan yon. Pero ang sinasabi ng Biblia, yung kasalanan pumasok lang sa panahon ni Adan. Sabi po rito, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Ganun din po ang sinasabi sa 1 Corinthians 15:21-22. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Ibig sabihin yung origin ng sin, yung pinagmulan ng kasalanan kay Adan. Hindi po yan sa Genesis 1 nang galing, Genesis 1:1. Kundi nagmula po yan sa Genesis chapter 3. Bilang application po sa pinag-aaralan natin, again, ito po ay devotion, no? Dapat maging practical siya sa bawat isa sa atin. Now, number 1 po, understand God's hierarchy of revelations. Unawain po natin yung hierarchy of revelations. Ibig sabihin yung pagkakasunod-sunod mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa ng kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. So ano po yon? Una yung Diyos. Yan po yung final authority talaga natin. Yung Diyos, inihayag niya yung sarili niya sa pamamagitan ng Biblia.
At hindi lamang po sa Biblia, kundi inihayag niya yung sarili niya sa pamamagitan ng nilikha, yung nature, yung konsensya ng tao. Meron talaga tayong konsensya. Yung konsensya natin, di natin ma-deny yung meron tayong awareness ng Diyos. Meron din tayong moral law. Ibig sabihin, lahat ng tao, alam natin na mali, na torturein mo yung baby hanggang mamatay. Lahat tayo. Meron tayong moral law. Dahil meron tayong moral law, meron tayong moral lawgiver. Merong Diyos na lumikha ng law, ng batas na yon, isinulat sa ating mga puso. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng nature, conscience, moral law, yun ay tinatawag na general revelation. Ibig sabihin, pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat. Kaya pag tumingin ka sa nature, sa mga kalawakan, sa mga bituin, makikita mo, dakila talaga yung Diyos. Merong dakilang lumikha ng lahat. Now, yung Bible naman po, ito yung special revelation. Ibig sabihin naman ito, sa nature, nakikilala natin na merong Diyos, pero hindi natin maunawaan sino ba talaga yung Diyos na yon. So, kailangan mo ng special revelation. At yun po yung Bible. Hindi mo kasi makikilala yung tunay na Diyos sa pagmamasid lang sa nature, o pagtingin lang sa konsensya natin, o sa moral law. Maunawaan mo talaga kung sino yung Diyos sa pamamagitan ng Bible, kaya tinatawag yung special revelation. Kapag naunawaan po natin itong hierarchy na ito, yung Diyos, inihayag niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng anak. Yung anak, inihayag niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na espiritu. At yung Diyos, inihayag niya yung sarili niya sa pamamagitan ng Biblia. At yung Diyos, inihayag niya rin yung sarili niya sa pamamagitan ng buong nilikha. Kapag inuunawa natin yung katotohanan, meron pong hierarchy. Mula rito, sa general revelation, aakyat tayo ng special revelation. Para makilala natin, sino ba talaga ang Diyos? Ano ba talaga ang katotohanan? So, hindi po natin ginagamit yung science para interpret yung Bible. Sa halip, ginagamit natin yung Bible para interpret yung matatagpuan mo dito sa mundo. Yung naobserbahan natin sa mundo, yung nature. Kaya po yung gap theory, baligtad eh. Nagsimula sila sa nature, papasok doon sa Bible. ACGCs, dapat Bible muna ang mas mataas kesa sa nature. Pangalawa po, consider the Bible as our supreme authority. I-consider po natin yung Biblia, parang yan na yung Supreme Court natin. Kung ano sabihin ng Biblia, yun ang paniniwalaan natin. Minsan kasi dinadayan lang tayo ng ating paningin, yung ating interpretasyon ng ating paligid. Hindi ito yung pinakabasihan natin. Ang basihan po natin yung Bible. Now, explain ko po ito ng masigit pa mamaya sa discussion question para sa mga members natin sa community. Gumagawa po ako, sinasagot ko po itong discussion question kasi minsan nabibitin ako sa devotion natin. So, nagpo-post po ako. Number 3, form a habit of reading the Bible exegetically. Magkaroon po tayong habit na pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi natin pinapasok yung bias natin sa Bible. Alam niyo po, madalas po nangyayari po yan sa atin. Sometimes di lang tayo aware. Tandaan po natin yung pagbabasa ng Bible. Again, meron 2 kinds of Bible readers. Yung isa, ACGCs. Binapasok yung bias niya sa Bible. Yung isa naman po, exegesis. Kinukuha mo talaga yung meaning mula sa Biblia. Dapat po ginagawa nating habit yan. Every time we read the Bible, we open the Bible, ang tanong lagi natin, ano ba yung tinuturo ng Biblia sa akin? Hindi yung bias natin, pinapasok natin sa Bible. Marami pong pagkakataon ganun. Kung ano yung emotion natin, inilalagay natin sa Bible. Kung ano yung feeling natin, kung ano yung tingin natin, pinapasok natin sa Bible. So let's make it a habit to read the Bible exegetically. Ano talaga nakapaloob sa Biblia. Pagbukas mo pa lang, pinagpe-pray mo na, Lord, ano po ba yung tinuturo nyo sa akin dito? Ano po ba yung pinapaunawa nyo sa akin? Lord, tulungan nyo po ako na yung puso ko, hindi ako madaya sa pagbabasa ng Biblia. Baka kasi emotion lang yung umiiral sa akin. Now, para po sa ating discussion, what is exegesis? Ano nga ba yung exegesis? In your own words, no? I-define natin. Ano ba yung exegesis? And why is it important to develop a habit of reading the Bible exegetically? Samahan niyo po ako sa panalangin. Creator God, thank you for your word that speaks truth across generations.
When I am tempted to follow human reasoning over divine revelation, remind me that you are wise beyond all understanding. Help me to read Scripture with faith, not just curiosity. May I never place human ideas above your word. Teach me to worship you as the God of creation, order, and beauty. Let your word be my anchor as I navigate a world filled with different ideas. Strengthen my confidence in you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Brother Robert. Pagpalain ka po ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.